Ay, ayan, balikan natin tong ginagawa nila. Halos sa ano na lang po, round bar na lang ang kulang nito. Ayan, inaano na ni Junjun, pinuputol na ni Junjun yung ay, it's a beautiful day. Ayan mga ka-farmer, medyo late na tayo nagising at ayan, bagong t-shirt, ayan, souvenir. At sa likod nito mamaya makikita ninyo may nakalagay, tikman ang sarap. Ayan, pakain muna tayo ng isda. At ito namang vlog na to yung ating ginagawa syempre. Pero kahapon di ako nakapagpakain, kawawa naman itong mga to. Alas 8 pa lang naman, makikialmusal pa lang ako sa kanila. Shoutout pala kay Tito Charles Domingo. May order po siyang lechon sa Saturday, kakatawag niya lang. At ako si Tito Rick Galang din, may miss call. Ayan, message natin mamaya. Ayan, mga Jaguar. Ayan mukhang maaga pa, mamaya ako na kaya bitawan tong pagkain. So yung tambak, grabe, nagbayad si Bebe kay Papayam. Nakakapanghina pala ang utang ko, laki na. So ayun, sabi ko Bebe, tigil na muna yung tambak. At yung naipon-ipon niya po kasi binili niya ng lote. Sabi ko pang solar sana, yun, nabili na naman ng lote. At bagay, okay naman yun, investment niya naman yun. Siya naman po ang namamahala sa mga ganyan. Mas magaling kasi mag-ipon yan kaysa sa akin. Ako, boy waldas ako eh. So mamaya na tayo magpakain mga ka-farmer tingnan nyo naman, nag-o-oxygen pa sila. Kahapon umikot ako dyan, may patay na isa siguro na disgrasya yon. Baka na kung ano man ang nangyari, kasi kung may fish kill yan marami na yan pero hindi, it's too early yan, lamig ng tubig. Ang ganda ng natin, ang ganda ng ating kumbaga yung tubig natin maganda, malamig. Fish kill pag mainit po ang panahon. Hindi pa ako makapagpataas ng tubig dahil kulang pa po yung ating tambak. Gusto ko nga sanang may sara muna yun dito. Tingnan natin mga ka-farmer. Yan, iwanan ko muna, nagdilig naman ako. Ayan yung ating mga tanim. Yung kangkong next week pwede nang tiyagaan yan, pwede nang tiyagain. Ayan, pwede nang tiyagain. Oo, di ba? Ganda na. Kahapon smooth sailing lang tayo, pero ganda rin yung sales. Maaga kasing dumating yung mga bisita natin. 9:30 pa lang, halos taubos na po yung nag-umpisa na ng bakbakan. So mga before 11 halos ubos na po yung isang baboy. Tapos ngayon kasi hindi mo naramdam yung busy kasi kalat na po yung mga bisita. Siyempre pinapriority po nilang siyempre Maisel, honey, yung kubo. Tapos meron pa nga doon sa view deck. So kalat na po yung mga bisita. Pagka napuno ang aming dining area, yung lumang dining area, ibig sabihin po ay talagang na yon, Father's Day na. Ganon yun. Ang ganda na naman, ready na naman. Oo. Pero sisilipin po natin yung ating kubong ginagawa. Ewan ko lang, nandito pala sila. Sabi ni Bebe magpa-day off ka Martes, wag kang magpapa-day off na ng Lunes. At ang daming inaasikaso nga naman, linisin everything. Wala pa almusal, gutom na ako Oy. Ha? May ganito na kanya mamaya. Pero parang hindi kasi pagkain Ito na tayo. Ang problema po natin dito sa namin is pag nagsasabay yung welding tsaka yung
nag-grinder pa yung aming ice cream machine pagka nasa operation. Bumibigay, tumutunog, hindi kaya yung kuryente. Galing ng ano ni ano, magtatamper niya talagang. So ito, kailangan, sabi ni Bebe, gusto niya artificial bermuda na daw. Oo nga naman, maano na po itong ano. Pero siyempre yung avocado ko, ayoko nang galawin yan. Okay na yan. Ang problema natin ito yung ano, yung tubig naiipon doon ng mas mababa. So kailangan medyo anuhin ng konti yun para mapunta dito. Siyempre iniiwasan natin yung water logging dyan sa ano na parang nagpuputik. Bagay matatambakan ng konti siguro yan. Konti lang. Or magkakaroon ng kanal. Trabaho na naman. Ito, kinontrata ko na kay Kuya Mitch to. Hintay lang siya ng abiso. Malaki-laki din po ito Makabutin ko ng 20k. Bubong lang. Kasi ito nasa 14 Itong anong siningil niya sa akin 14. Wala pang tubo Ano pa yan? Halos puhunan. Dahil si Kuya Mitch di naman talo. Sabi niya nga hindi naman tayo talo. Ayan mga labor lang po ang ano, pinapahiram niya lang sa akin yung tao, parang ganun lang. Minawa ng Diyos, marami pa naman pong umorder sa kanya at yung mga kahit malalayo meron din nagpapabubong sa ano, sa San Fernando yata, si Boss Regs. Sa kanya na din po lumalapit sa mga may kubo-kubo project. Kuya Mitch na rin. Sana dumating din ang time na si Boss Regs ay magpagawa din kay Leo pagdating po sa UPBC. At yung sa San Fernando Mexico project niya, bumisita dito yon yung may-ari. Tiningnan po yung aming sabi niya may problema. Sabi ko, tol, wala akong nagiging problema pa ngayon. 3 years na ako yan. Sabi niya parang gusto ko itong UPBC. Kasi sabi ko yung UPBC marami, may mura, mayroon talagang mura pero mapapamura. Iba po kasi maraming kumbaga class yan. So ayun, yung kay Leo, ayan na pala, ready na ang pagkain. Kain na muna. Kay Leo quality. Talagang satisfied po kayo para maano din po ni Boss Reggie makita niya din yung kaibahan talaga nung kay Leo. Kasi sayang din yung mga malalaking bahay na ginagawa. Talagang bagay doon UPVC or yung high-end na aluminum. Pero pag linagyan niyo po ng aluminum lang, nako, nahangin na ng konti, kumakalog na. Ayan ang ganda ng ano ngayon, klima. Kaya lang yung iba parang tawag dito, parang nahihirapan sila. Nagrereklamo malamig daw, pero ito po yung magandang klima. Nagrereklamo pagka talagang sobrang init. Di lang sanay siguro, pero napakaganda po ng ano ngayon. Saktong-sakto lang ang lamig para sa mga halaman, di ba? Sana maayos nila tong trusses ngayong araw. Kompleto naman na yung mga gagamitin. Ayan na kompleto na yan. Pati yung mga bakal. Ay, lalatag na tong ano? Ano ba ang tawag dito? Bait po kaya? Kilo na Kilo ba to? Kilo Yung iba po tawag dyan pakuan, kaya baringkilan. Iba po yung tawag. Pero may, yung iba kilo. Ito po yung kilo. Yan ang kilo. Yung pakuan ayun pala yung kilo. Yun yung kilo. Ngayon ito kasi gaganon. Papakuan po ito 2x2.
Pag gumanyan na yan, dyan na po ilalatag ngayon yung round bar, yung paglalagyan na ng pawid. Kawawa naman yan. Putulin mo na kayo. Sagaba. Putulin mo na yan. Matanda na yan. Hindi mo mabubunot yan. Oh. Mga bisita na tayo. 9 o'clock. Ewan ko lang kung luto na yung ating chonli. Ito lang muna tayo kasi kahapon kinakapos tayo sa sa video. Pag nag-busy na kasi hindi ko na pumabalikan to, kaya maganda makapag-vlog na tayo and then update na lang. Yung dito, ito, aanuhan natin to. Ito yung sinasabi ko na maganda sana. Ito pataas na to. Ito, kailangan pong tambakan ng kaunti ito. Kasi nung una, ayan, tumaas po kasi dito eh. Pero ito talagang medyo mababa yan. So ito kailangan matambakan ng kaunti para yung tubig. Pag ganon, dapat ito din matambakan din ng kaunti para pag ganon. Bago tayo maglagay ng, gusto kasi ni Bebe i-bermuda na daw to, artificial. Itong harapan. O nga naman mas maganda. Pwede ka pa nga maglatag ng lamesa dito sa pag naging na yan, maganda na, kaya lang medyo mainit na po, pero okay pa rin yan, maganda pa rin naman. So yan po yung ating plano, mapaayos din po ito. Yung likod medyo hindi ko alam kung baka Carabao grass siguro, basta dito na lang artificial para hindi na ganun kahirap. Ito, hindi ko na. Kaya mo yan? Kalamansi yan eh. Tigas eh. Natigang kahit ang Tak-tak. kahit. Parang buhay pa nga eh. Ito, mga kalamansi. Kaya pala hindi pinutol ni Puro yan, mahirap. Ikaw ko nga magaling dyan eh. O, durugin mo na lang. Sa ibabaw mo timaan. Para matapyas siya. Yan. O, di ba? Yan, diskarte. Nakakatisod eh, no? Natisod din ako dito eh. Oo. Iyon o. Meron pa din. Ayan, dinidiskartehan nila. Ito, patamper pa to. So meron na pong pakuan dun sa taas. Yun pa naman, ma-stricto sa mga sukat-sukat at eskwela. Speaking of UPBC ni Leo, meron tayong customer kahapon dito na bisita. Yung sabi niya satisfied daw sila sa sa ginawa nila. Kasi may kwento pala yun. Nung una, parang iba din po ang gumawa. Tapos siguro mga 2 piraso siguro, mga ganon, o ilang iba po ang gumawa.
sablay nga. Buti na lang na ano pa nila na yung iba 90+% naman daw kay Leo na. So nakumpara po nila ang difference talaga. Ang laki ng diferensya. Ang laki-laki ang bubong nito. Di bababa ng 20,000 siguro ang pawid mga farmer, kasi magkano na rin po ang isang pirasong pawid, 16 pesos, o kung ilang sabihin mo la ilang libo ang gagamitin natin, baka mag 1,000 di 16,000 na po kaagad yan. Ang 2 araw to siguro bububungan minimum. Ano na yon, kumbaga parang ano na yon, yung 2 araw na yun sobra-sobra na. Makapag-net na rin naman po sila. Saktong-sakto yun. Gusto kong ipanet na rin yung kabila para at least nakanet lahat. Bili tayo ng net. Isa pa yan. Mahal din 10,000 siguro. Isang rolyo. Kaya na mo ba? Kuna mo niya mo sa piputulong tayo. Oh, ayan na. At napoporma na ng konti si Junjun. Umakyat na rin. Sabi ko kumuha na ng ulam dahil baka mamaya datingan na po yung mga guests natin hindi na sila makaporma, makalimutan na. Ayan. Medyo naandito yung hangin papunta, so may smell ng konting baboy. Normal naman yan. Amoy probinsya mga ka-farmer. Para kayo, alam mo yung mga old smell ng throwback smell ng tawag dito. Pag pumupunta ka na yung typical bahay sa probinsya, sa likod ng bahay, di ba may baboy po. Ganoon naman lagi ang sa probinsya, di ba? Yan ang typical na setup. Sa likod bahay may alagang 2 baboy, di ba? Mga ganon. So pag sumilip ka doon sa likod, ganon ang amoy. Pero minsan lang, pag may hangin lang konti. Hindi naman ganon mga farmer. Halos lechon naman po ang naamoy nila. Kaya lang pagka may humangin, pag galing po doon, nasa Bahabaga, Abihan. Dito dapat dapat papunta doon minsan gumaganon Yan, pet friendly po tayo dito. Ayan, kahapon may mga talagang favorite nila ito Favorite po nila itong maglagay kaya tayo ng magandang table dito. Parang patok yan Pwede tayong maglagay ng net para okay na. Tingnan ko paano po natin ma-utilize itong kasi parang lang yan kung malalagyan natin ng long table yan plus net, mas komportable, di ba? Tingnan po natin kung ano ang pwedeng kasi pag busy talagang kailangan ng space. Ayan, balikan natin itong ginagawa nila. Halos na lang po, round bar na lang ang kulang nito. Ayan, inaano na ni Junjun, pinuputol na ni Junjun yung ayan yung mga nakasobra na tubular. Ayan. Ito na lang 2 ang welder natin ngayon. At sobrang busy po namin. Grabe, akala ko hindi na. Grabe, pag Sunday talaga. Actually mahirap din yung preparation kasi yung kagaya yung sisig, tinitimpla na rin po ni Rizal yung sisig. Siyempre ang ipiprepare niya yung sa tingin niyang lang. Pero ngayon po ang daming nag-walk-in. Sobrang walk-in talaga, ang dami. So thankful. Pati nga yung aking hindi makakalimutan na kasama ko sa barko na bartender, si Jigger Feliciano, ay dinalaw po ako. At ngayon bar manager na pala si brother. Ayan, I'm happy for you brother, syempre. Ayan, so bar manager na pala siya sa MSC. Marami din kami pinagsamahan kasi first ko siya
opening kami ng lobby bar. Siya ang bartender ko. Ayan. So eto, okay na. Mukhang magbubuhos na ata bukas. Okay na, natamper na. Ano, Maxi? Maxi? Bigla na naman tayo, no? Kala ko wala na darating. Dami, no? Parang na namang oo. Parang namang piyestahan na hindi mo maintindihan. Naalala ko pumunta dito si Birdie Bird yung sa BBC. Kumain niya. Sabi niya, open ba kayo? Sabi ko, open. Sabi niya, akala ko may handaan kayo. Kasi parang iba yung ano daw, akala namin. Akala niya parang naka-private na handaan ba. Yan. So, dito, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin dito. Kailangan din pong ayusin din syempre. Ito. So, baka ayusin din po yan. Baka sementohin o anong ano. Pero ititira yan. Avocado, magkakaroon din po ng ano. Ito sabi ni Bebe, parang gusto niya i-bermuda na artificial. Para naman green na nga naman. Para magandang tingnan. Kasi kung ganyan po, parang, di ba, pangit. So, gagawa natin ng paraan para magmukhang ano naman, maganda. Tapos baka lagyan na lang ng daanan ng ano, ng sasakyan, di ba? Na parang pinakadaanan ng gulong. Tapos the rest tawag dito as artificial. Ganun na lang. So ito na tamper na. Tapos yung maghahaspi natin, mag-ano na lang tayo. Kukuhanin namin yung tito ng asawa ni Jomar, gumawa kay Honey at Maisel. Siya na lang ang ano, ang pero medyo dilaw ng konti yung kulay niya. Papahabol natin yung kulay talaga ng Rosel at Hansel para medyo dark ng konti. Tapos si Kuya Mitz naman, waiting lang naman yan. Pero abisuhan ko na rin siya para mabisita niya din ulit. Naku, may umahabol pa mga ka-farmer. O ayan. Kaya lang wala na, naligpit na at wala na, malinis na po yung kusina. Nakapagpasweldo na, wala nang gagalaw. Alas 4 na mga ka-farmer. So ayan, alam nyo naman po, hindi nila alam yung oras. So ayan, maraming pong salamat. Until next time, at magandang buhay. Si Rowan ayun na, bumalik na. Iyakin itong batang ito. Ay, ayan na, konting kembot na lang. Ito po ang pinag-iisipan natin kung paano natin gagawing kaaya-aya itong likod at harapan po ng magiging kubo natin. Even the side, yung dito, ayan, yung papunta, kung paano natin gagawa ng diskarte yan. So, tingnan po natin. Baka we'll see. Si Bebe ang ano niyan, magle-layout. Ako kasi nai-imagine ko, sabi ko sa kanya i-bermuda na natin artificial. Oo, pwede, sabi niya. So hanggang doon siguro magkakaroon. Kaya lang dito magkakaroon ng parang, gusto ko yung daanan nga ng sasakyan kasi minsan pumapasok, parang walkway lang. Isang gulong, hindi pala yung daanan lang ng gulong. Tapos yung pang wheelchair dito na lang po kasi L-type naman yan, nakaharap doon. Lamesa pala, no? Wala pa tayo. Si Junjun nagpuputol na ng mga bakal, tubular.
Nagpo-full weld naman si Brother Jonard. Ayan. Maganda rin, naka-sideline siya kasi at least magkaganito. Kung hindi pa po yan, wala pa, hindi pa po ganito yan. At least dalawa sila. So, ayan. Tingnan mo nga naman oh. Inispat na yung ating mga round bar. Ayan, pinutol na ni Junjun. Iba talaga yung dalawang welder oh. Mabilis ang trabaho. Mabilis ang trabaho. So ayan po mga farmer, palagay ko bukas kami po ay may trabaho at sana mahabol natin to. Pero sigurado naman siguro bago mag Valentine's ano to, ang iniisip ko na lang po itong labas nya kung paano natin pagagandahin. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. May bisita pa, naku po, wala na naman.